Magandang hapon sa inyong lahat. Narito na po ang pinakabagong update tungkol sa kondisyon ng panahon ngayong linggo, kasama pa ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga posibleng pagbabago sa mga susunod na araw. Ang low pressure area na dating matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon ay bahagyang humina na at hindi na po maituturing na LPA sa kasalukuyan. Mga meteorologo po ay nakumpirma na ang sistemang ito ay ganap nang nawalan ng lakas at hindi na magdudulot ng anumang karagdagang pag-ulan sa mga kalapit na lugar. Ang isa pang LPA na dating binabantayan sa kanlurang bahagi ng Palawan ay hindi na rin po isang aktibong LPA. Sa kasalukuyan, ang lugar na ito ay nakakaramdam na ng pagpapabuti ng kondisyon ng panahon, bagamat maaari pa ring makaranas ng ilang kalat-kalat na ulan dahil sa lokal na mga pagbabago sa atmosfera. Samantala, ang LPA na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao ay patuloy na lumalakas at ngayon po ay may mas makapal na mga ulap na nakapalibot dito ayon sa pinakabagong satellite imagery. May mataas na tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa umaga ng ika-13 ng Enero, at inaasahang mas lalapit sa ating lupain sa gabi ng ika-15 ng Enero. Kung sakaling ganap na itong maging bagyo sa loob ng park, ito po ang magiging unang bagyo ng taong 2026 na ipapangalan na Ada. Habang papalapit ang sistema sa park, mas lalakas ang pagbuo ng sirkulasyon nito at posibleng maangkat sa kategoryang tropical depression sa lalong madaling panahon. Batay sa satellite imagery, ang mga pulang at kahel na bahagi ng sistema ay malinaw na nagpapakita ng malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng localized flooding o biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar, lalo na sa mga lugar na may maraming kanal at ilog na madaling punuin ng tubig. Unang lalapitan ng bagyo, mga probinsya ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, at Agusan del Sur. Ang mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na ito ay nagsisimula na po ng paghahanda ng mga evacuation center, pagtitipon ng relief goods, at pagsusuri ng mga kritikal na infrastruktura tulad ng mga tulay at kalsada. Pinaghahandaan na po ang posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan. Mga susunod na maaapektuhan, silangang bahagi ng Mindanao patungong Visayas at Luzon, kabilang na ang Leyte, Biliran, Eastern Samar, Samar, at Northern Samar. Posibleng mahagip ng sentro ng mata ng Bagyong Ada ang baybayin ng Eastern Samar sa pagitan ng ika-15 hanggang ika-16 ng Enero. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng malakas na hangin at matinding pag-ulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at pagkasira ng mga pananim. Epekto sa buong bansa, lalakas din ang hanging easterlies na magdudulot ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila at mga karatig na probinsya. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng ulan mula sa katamtaman hanggang sa malakas na lakas sa mga susunod na araw. Ngayon pa lamang ay binabalaan na po namin ang lahat na maging alerto at manatiling updated sa mga susunod na ulat panahon, dahil anumang oras ay maaaring lumakas pa ang sistemang ito o magbago ang direksyon ng paggalaw nito depende sa mga pagbabago sa mga pangkat ng hangin sa itaas ng atmosfera. Pangkalawakang lagay ng panahon ngayong linggo. Luzon, malamig at maaliwalas na panahon ang nararanasan sa karamihan ng bahagi ng Luzon sa umaga at tanghali, ngunit may bahagyang maulap na kalangitan pagdating ng hapon at gabi dahil sa epekto ng hanging amihan na umaabot hanggang Mindanao. Maaaring maramdaman ang lamig na umaabot sa 20 hanggang 23 degrees Celsius lalo na sa madaling araw at sa mga lugar na matataas tulad ng Baguio City. Ang kondisyon ng panahon sa buong Luzon ay nakikita ng nagiging mas maganda, ngunit dapat maging alerto sa mga isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalo na sa mga lugar na may mataas na temperatura sa araw. Visayas, maging alerto ang mga nasa silangang bahagi lalo na sa Samar Region dahil sa posibleng biglaang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Ang mga lokal na weather station sa mga lugar na ito ay patuloy na nagmo-monitor ng antas ng tubig sa mga ilog at kanal. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay may improving na kondisyon ng panahon na may maaliwalas na panahon sa umaga at bahagyang maulap na kalangitan sa hapon. Palawan at Mindanao, maaliwalas na panahon ang inaasahan sa karamihan ng bahagi ng Palawan at Mindanao, ngunit may mga kalat-kalat na thunderstorm dahil sa epekto ng hanging amihan at ng isa pang weather system na si Sherline na matatagpuan sa labas ng PAR. Ang dalawang weather system na ito ay nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan na kadalasan ay nangyayari sa hapon at gabi. Magdala palagi ng payong o anumang proteksyon laban sa ulan para sa biglaang buhos ng tubig.
Mga lugar tulad ng Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao, at Socsargen ay maaaring makaranas ng maulap na kalangitan na minsan ay sinasamahan ng pag-ulan at mahinang hangin. Gale warning sa karagatan. May nakataas na gale warning sa seaboard ng Cagayan Valley Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, at Isabela dahil sa paglakas ng hanging amihan na nagdudulot ng alon na umaabot sa 3 hanggang 5 metro ang taas. Mahigpit na ipinagbabawal ang maliliit na sasakyang pandagat tulad ng bangkes at fishing boats sa pumalaot sa mga lugar na ito dahil sa panganib ng pagbaha ng barko o pagkawasak ng mga kagamitan. Ang mga malalaking barko naman ay pinapayuhan na mag-ingat dahil sa magaspang na kondisyon ng dagat. Ang natitirang bahagi ng ating karagatan ay may katamtaman hanggang magaspang na kondisyon ng dagat na may alon na umaabot sa 2 hanggang 3 metro ang taas. Ang mga lugar tulad ng Batangas, Cavite, at mga iba pang seaboard sa Luzon, Visayas, at Mindanao ay maaaring makaranas ng banayad hanggang katamtamang alon sa kasalukuyan. Mga paalala at mga hakbang na pwedeng gawin. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, flashlight, baterya, first aid kit, at mahalagang dokumento. Linisin ang mga kanal, drainage, at ilog sa inyong lugar para maiwasan ang pagbaha. Ay secure ang mga bagay na maaaring maanjin tulad ng mga bubong, plaka, at iba pang kagamitan sa labas ng bahay. Panatilihing bukas ang radyo, telebisyon, o mga mobile app para sa mga pinakabagong update tungkol sa panahon. Sumunod sa mga paalala at utos ng lokal na pamahalaan tungkol sa evacuation o iba pang mga hakbang para sa kaligtasan. Mga kababayan, maging alerto po tayo at manatiling updated sa mga susunod na ulat panahon. Huwag kalimutang ipaalam sa inyong mga pamilya, kaibigan, at kapitbahay ang parating na bagyo para makapaghanda ng maaga. Tandaan po natin na mas mabuting maging handa kaysa magsisi sa huli. Ingat po tayong lahat, magtulungan tayo, at God bless po sa lahat.